May ride tayo papuntang Tagaytay. So guys, take off na tayo ni Giorno. Ang total na tinakbo pala ng motor na to is 1,394. So batang-bata pa. Uy, ang suwabe ng hatak nito. Urang piga ako pa lang. So guys, pakita ko lang sa inyo yung ilaw natin hanggat madilim ito, sakto. Ayan, so ito yung tsura niya nang wala pang ilaw. Ito na yung ilaw natin. And then pag hinay natin, ayan, 89, hanggang dyan lang muna. So guys, we're in the city of Dasmariñas and mailaw. So guys, ito yung Starbucks si Raya. Pwede naman pala kami dumiretso na rito after. Ang dami pa rin tao, oras 12 ng gabi. Pero dito na kami kakain sa JT's Bulalo. So guys, ito alis na kami. At ito si Giorno. Sobrang nakaka-enjoy. Manila to Tagaytay. Gamit na Honda Giorno. Yan yung AES, sobrang ganda, sobrang gamit na gamit ngayong gabi. Good morning guys, this is Sir MJL and welcome for another content. And for today, gamit ko muna sa ADV 160 kasi magpapalit tayo ng ball race. So kakatapos ko lang mag-workout and sobrang pagod nung katawan ko. Parang after ng ride, nag-workout ako kahapon, workout ulit ako ngayon. So, pero guys, kaya ko sinashare sa vlog ko to. Kasi gusto ko i-promote na yung mga riders natin na na-influence. Gusto ko i-promote na maging physically active sila. Kahit mag-zumba-zumba lang or tumakbo sa or mag-cardio, mag-jogging. Kasi guys, malaking bagay ito sa pag-ride. Yung endurance na magagawa mo, yung resistensya mo, lalakas. At ang laking bagay na nakakapag-physically workout tayo. Kasi hindi ka kagad mapapagod sa biyahe. Mas lalo mong mai-enjoy ang pag-rides. So for today, yun nga, pupunta tayo ng Shoti Motorcycle Parts and Accessories. Kasi guys, ramdam na ramdam ko na yung kabig nung aking manubela. Si Ma'am Dali nga, nung nagpalit kami nung ginamit ko yung NMAX, naramdaman din daw niya. So actually, plano ko talaga after LU. So ito, after LU, papalit na talaga tayo. So excited din ako pumunta sa Shoti kasi ngayon may bago silang product para mas madali at mas malinis nila mapalitan ng ball race. So, papakita nila sa atin mamaya. So, nag-upgrade sila ng mga gamit nila para mas maganda yung maging service at mas maging maalaga sa mga ating mga motor. So, yung price, tatanungin ko mamaya. Nakalimutan ko yung price And guys, by the way, sa lahat na pupunta sa shop na to, na pupuntahan natin, may discount kayo. Basta sabihin nyo lang, napanood nyo sa ating vlog. Siyempre may discount din ako, tapos may discount din kayo. Kaya ito yung shop na laging may discount. Basta sabihin nyo lang napanood nyo sa channel natin. Kaya nakikipag-partner ako sa kanila. Wala akong nakukuhang hindi po bayad ito Hindi ko sila kamag-anak or ano. Before pa lang kasi nag-struggle din ako makahanap ng matinong motor shop. Hindi pa ako nagbablog nun. So, grabe, syempre bago ko, wala naman akong community sa pag-vlog, so hindi ko alam yung presyohan ng mga labor, parts, so lagi ako naloloko. So ngayon nakakahanap ako ng ganitong shop kila Shoti, and ayun, so sobrang recommended ko sila kasi napatunayan naman nila. At thank you po. At kung may mga back job man if ever wala kayong babayaran, actually hindi naman shop nila pero promote ko as much as possible. Pag may mga nakikita tayong kainan, mga napag-i-stayan, pinapromote natin sila para makatulong din sa mga nanonood sa atin. So hindi ako magta-tough, ayoko mag-tough kasi ang traffic. Ayoko umakit sa tulay ng Quiapo, so kakanan na lang ako rito. Doon tayo sa bandang baba ng Quiapo. Medyo sarap ng usok ng jeep. Namiss ko na umakyat ng Bicol na masarap yung hangin.
Yung hangin dito nakakasuklam eh. So guys, nandito tayo sa may 10th Ave and wala lang, ang dami ko nang dadaanan na shop. Ang dami ko nang nadaanan na yung bilihan lang talaga ng mga motor, hindi lang mga parts ng motor. Daanan ko nga kanina yung Bajaj eh. Narinig ko na yung Bajaj pero ngayon lang ako nakakita ng physical shop niya. Ayan, may ginagawa sila. Dito lang yan guys, sa left side. Bungad kanto, kuya. Ayan yung Giorno nila. Sa loob tayo. So guys, we're here at Shoti Motorcycle Parts and Accessories. And ito pala si Honda Giorno. Ito yung gagamitin natin ngayon. Ang problema ko pala sa kanya is yung motorcycle phone holder. Pag nag-waste ako mamaya, mukhang ililipat ko yung clamp ko sa akin, sa clamp dito. Kailangan ko ng pagkakapitan ng clamp. And yun lang naman so far. Ano ba bang kailangan ko ilipat? Other stuff na lang. Siguro kapote. And kung ano yung mga kailangan natin sa rides. So upgraded na to ha. Hindi na to full stock. And makikita nyo naka YSS suspension siya. Sa kanila rin galing to. Sa shop dito. Tapos, ayan, kung ano yung mga ibang parts na accessories na makikita nyo rito. Ito talaga yung pinaka-highlight nung vlog natin. Ito yung pinaka-purpose mamayang gabi. Yung AES nila na meron na sila nito. Pero one color pa lang to. Pero available na yung tricolor sa kanila. Kumbaga ito yung old model. Pero 60 watts din. 60 watts din yon. Mas tatlo nga lang yung kulay dun. May dilaw, tapos may mix. So, ayun. Wait lang. Tanggal lang muna ako ng helmet. So guys, pakita ko lang yung brake pad na gamit natin. Nakakalimutan ko yung pangalan niya, pero yun pala. Aspira. Ayun yung gamit ko na brake pad from Mindoro Loop na ginawa natin. Tsaka nag-Bicol Loop tayo. 250 pesos lang ata to. Sobrang mura, pero sobrang kapit. And ang layo na nung nabiyahe ko sa kanya. So, para sa akin, first time ko siya magamit, pero goods yung performance niya. Ito yung compartment ni Giorno. Ang laki, no? Kaya nga pinag-iisipan ko kung kunin ko ba yung kapote ko. Kunin ko ba yung kapote ko? Ulan ba mamayang gabi? Parang di naman ata. So, di ko na kunin yung kapote ko. Para malagay ko siguro yung full face. Kasya ba ang full face helmet natin dito? Ito, try natin. Try natin ang full face na shark helmet. Parang feel ko tatama eh. Tignan natin. Hindi siya pwede. Pero siguro yung mga mas maliliit na shell, kasya rito. Try natin pabaligtad. Wala, hindi kaya to. Hindi kaya to. Well, ayun. So, unfortunately, mukhang half face lang yung kasya rito. Pero ang laki nito. Actually, kahit wala kayong box eh. Kung nag-half face lang naman kayo, kahit walang box, kaya yan. So, pinapaserox lang din yung ORCR. Tapos, ewan ko kung papabidyo ko na lang yung pagpalit ng ball race. Or hintayin natin. Pero kasi kung matagal pa naman, pwede namang iwan ko na yung motor. Papabidyo ko kay Da kung paano yung tanggal nung ball race tsaka nung gulong para isama natin sa video. Bago po pala sa channel ko, itong gulong na to is MRF. Kita nyo, hindi tayo naka-dual sports. Dito ko kinuha yan. Ayan. Ito, MRF Zapper. Lalagay ko yung link na lang ng Shopee nila. Dito ko po siya kinuha at pinakabit na rin. Sobrang ganda ng performance sa akin itong MRF. Actually, meron na silang stock din ng harap. So, iniisip ko nga kung mag-MRF na lang ba ako harap-likod or magbabalik tayo sa off-road. Kasi gusto ko talaga style off-road. Siyempre, ADV eh. Pero sa performance kasi, alam niyo yun, mararamdaman mo talaga yung dito ko talaga naramdaman sa pang city road tires yung ganda pag nagko-cornering tayo. Medyo aminin ko, yung stock tires kasi ng ADV 160 nung katagalan parang nadudulasan na ako. Kaya ewan ko lang kung sa akin lang yun. Pero sa mga nag-city road tires, anong masasabi nyo? Share ko lang pala. Naka-quad lock yung kanyang phone holder. So mamaya baka si Dieter na lang mag-spear yung kasama natin mag-ride pa Tagaytay. Tapos tayo, kinabit ko na tong Insta360 na pang-clamp para mabidyohan din natin ng another person shot. And ayun, tapos pagka-pauwi, syempre nakakaya. Hiniram natin yung motor, ipapalinis na rin natin siya, papa-car wash natin siya. And syempre, papa-full tank din natin.
I think 5.5 liter ang capacity ni Honda Giorno. So, malayo-layo rin mararating ito. Tsaka isa to sa mga tipid na motor. 4 valves ang tinatakbo nito. Nasa 125cc, if hindi ako nagkakamali, si Giorno. And naka-ESP Plus, pero hindi siya naka-ABS. Ayun yung alam ko And yun lang naman. Na-review ko na siya nakaraan. Medyo nakalimutan ko lang yung mga iba niyang details. So guys, ito pala yung papakabit natin na brand ng ball race. Ito rin yung kinabit kay PCX 160. So nasubukan ko na to. Dynotech. So yan. So yun nga guys, baka mamaya na nilang tirahin tong ADV or bukas. Iniligay ko na lang yung video nila. So tayo kasi pupunta na tayo ng bahay. Papahinga muna tayo, mag-ride tayo mamaya And mag-edit pa kasi ako ng video. So para at least hindi tayo nagsasayang ng oras. At least 'di ba? And then pupuntahan ko na lang dito bukas. So pagkabalik ko ng Giorno, kukunin ko si Blanca na nakapagpalit na tayo ng ball race. So, ayan, tara, let's go. Bye-bye Blanca, dito ka muna ha. Overnight ka muna rito. So guys, take off na tayo ni Giorno. Ang total na tinakbo pala ng motor nito is 1,394. So batang-bata pa. Ewan ko kung na-change oil na nila to kasi may nakalagay dito oil change. Tapos, ayan, papagas lang tayo kasi 2 bar na lang yung gas dito. Para mamaya, dire-diretso tayo. Thank you. Nanlit yung motor kong gani atras. So, kaya ako dumaan dito na. Let's go. Uy, ang swabe ng hatak nito. Purang piga ako pa lang. Ini-stretch ko yung paa ko nga pala. Hindi na nga pala stretchable to. Ito lang problema ko rin, side mirror. Wala ako gano'ng makita side mirror, kailangan ko ayusin. Ang taas pa rin ni Giorno. Kahit nakastock lang tayo na upuan. Wait lang ayusin ko lang side mirror natin. Ayan. Ayan. Aesthetic siya. Ang ganda nung side mirror. Pero ang problema, wala kang makita. Lit ang motor ko. Nanibago ako. Masakaya yung mga 6-footer na gumagamit ng Giorno. Si Joe Moto, alam ko yun. Si Joe, alam ko 6 foot. Alam ko si Joe 6-footer. So, parang niya nagagawang mag-ride ng sobrang layo. So, yun lang. Hindi natin ma-stretch yung ating paa. At medyo limited yun nakita ko sa side mirror. Gawa medyo maliit kong side mirror na to. Kamusta ang Petron dito? Puno kaya? X69, ano lang tayo, 91 para medyo hindi masakit. Pag piso lang ang patong, nagna-95 na ako. Wala na raw unleaded, nagkakaubusan na. Aray ko! Ito problema ngayon sa mga gasolinahan. Mukhang mag-uni oil na lang tayo. 70 plus na nakikita ko sa uni oil, 95 67 yung 91. So pagas tayo 91 lang tayo, 91 din si brother. Mahal masyadong mga gasolina ngayon. Magkabayo na lang tayo. 91 po, full tank. Apo. Yun, ganito. Hatak dito. Ayan. Wala nga lang siyang patungan ng top. Pero meron tayong hook dito. Tingnan yung compartment. Ano kaya naman yung compartment? GG lang tayo mamayang gabi. Wala akong phone holder. Ikaw na bahala sa akin mamaya, Dieter. $67.70 per liter dito. Apa. So naka 3.46 liters tayo. Sarado na ba siya? Secure na? Okay, sure na. Yan. So guys, we're here sa Santa Cruz. Tapos sa car wash sila Ching. And ayan si paring Dieter, girlfriend niya. And then asawa ni Paul. So may ride tayo papuntang Tagaytay. Ano lang to? Sponty trip. Tapos 2 hours lang away from here. Starbucks Hiraya tayo. Makiki-content muna ako, di na ako makapag-content Busy ba? Busy, sobrang busy, sobra. Welcome to the adulthood. So yun, ang gamit natin si Giorno ni Da. So tinry niya kanina, naramdaman niya rin yung talbog na suspension sa harap. So hindi pa raw na-adjust kasi yung suspension natin sa harap, kakaiba na yung rebound. So
Ayun, ako rin yung kagdaramdaman ko kanina kahit malight na lubak lang, ganun. Anong problema? Yung T-post niya, stuck pa din eh. T-post stock? Ano yung ano Ay, dyan? hindi. Tama kasi standards niya pala. Tama. Kahit stuck T-post lang, kailangan i-adjust pa rin yung... I-adjust pa rin? Oo. Wala ko rin papawag. May kasamang kasi, no? Ako na yung kingat. Ikaw naman ba? So guys, ito alis na kami. Hello, dito narinig mo ako? Wala. Yan. Ito yung Aerox si Dieter na naka-tail tidy. Balik to tail tidy, balik pipe dahil okay na. Okay na sa LTO eh, no? Okay na sa LTO. Grabe, ang daming ginastos niyan sa motor niyan. Siguro nasa 200,000 na rin ginastos ni Dieter dito. Kasama yung motor. So guys, pakita ko lang sa inyo yung ilaw natin hanggat madilim ito, sakto. Ayan, so ito yung tsura niya nang wala pang ilaw. Ito na yung ilaw natin. And then, pag hinay natin, ayan. So, itong violet na to, available siya for 7.5. Kaso, hindi ko mapakita sa inyo ng ano eh, tatlo yung tricolor pa eh. Kasi ito yung lumang version nila. Pero expect nyo na mas maganda yung tricolor nila. Soon, pag nagka-chance tayo mapakita yung tricolor nila, isama natin sa vlog or gawa natin ng separate content. So, ayan. So, pag gusto nyo nung mas less nakalagay sa motor ninyo, actually, isa sa mga cons ng mga mini driving light na napapansin ko, tawag ito, is minsan pag natatagtag na yung motor ninyo, nawawala na yung pagkapantay ng ilaw, which is nangyayari sa ADV 160 natin. Tapos minsan naman, pag syempre nababasa sa car wash, minsan napapasukan ng tubig yung ilaw, depende sa ilaw na ginagamit nyo. So if may chance kayo gumamit ng violet sa ganito, sa halagang 7.5, so sobrang sulit deal na yon para sa akin. Ganito kalakas sa ilaw. Oh. Tsaka hindi siya nakakabulag. Ayun yung pinaka-the best na part dito sa violet. Hindi siya nakakabulag. Ayan, tinan nyo, hanggang doon lang yung lawak ng ilaw niya. Tapos pag ganyan yung high, sa lapag pa rin nakatutok. There's sobrang labo ng chance na mabulag nyo pa yung sasakyan na approaching. So, hindi kayo yung parang may patay ng high beam. Ito kahit naka-high beam kayo, hindi tatamaan sa inyo yung hindi tatamaan yung kasalubong ninyo. So, yun yung nakikita kong goods dito sa ilaw na to. Again, 7.5 siya, pero sabihin nyo sa Shoti na napanood nyo sa vlog natin para makakuha kayo ng discount. Lagi yan, pagpapagawa kayo ron, sabihin nyo, napanood nyo kay Sir MJL, yan. Sayang yung mga discount nyo. Maski kasi ako nakakakuha rin ako ng discount sa kanila. Kaya nga lagi ko sila pinopromote kasi naalagaan nga nila yung mga subscribers natin. Kaya, ayun. Maraming salamat, Shoti, yun, sa magandang mga transactions. Bukas pa natin makikita si Blanca para once na isasoli ko tong motor na to. Linaw rito sa Osmeña Highway. Dati napakadilim dito. So guys, so far sobrang okay naman yung takbo natin. 41.5 km per liter. So far siya. Medyo hinahataw naman natin. Tapos naka-upgrade yung panggilid. Napakatipid pa rin ito para sa ganun. Sana pa nag 17 grams sa bola ako kay ADV 160. Kahit 41.5, sobrang saya ko na. Itong Insa 360 natin, wag sanang bumigay. Tinansya ko lang ikabit dito. Dami natin kasabayan dito. So, try natin tigaan si Jorno. Ayan, medyo mabilis din yung acceleration niya. 89, hanggang dyan lang muna. Marami tayong kasabayan. Pero okay naman, malakas din yung hatak nito. Ito yung mga senaryo na masarap talaga mag-upgrades ng ilaw. Tingnan nyo. Ayan, pag wala tayo ilaw. Ayan, pero yung kanila malakas din. Senlo yan. Senlo ata yung kailan. Senlo sa inyo no, Dieter? So guys, we're here at St. Dominic na. And time check, 11 o'clock na ng gabi. 1 litro na rin pala nabawas sa atin papunta rito. So nag-average tayo ng 43.9 km per liter. And na-enjoy ko naman gamitin to si Jorno. Medyo ako, parang ang sakit sa puwet. Hindi ko alam dahil sa upuan or
sa suot kong short. Pero medyo masakit na yung pad ko. Parang isang oras na biyahe pa lang tayo. Isang oras na lang din, nasa Tagaytay na tayo. Pag nandito na kayo sa may St. Dominic, sa Bacoor. Bilis lang to. Lalo na ngayon, alas 11 na, tapos dire-diretso lang biyahe natin. Yung lamig, ramdam ko na yung lamig. Parang gusto ko mag-jacket. Pero titiisin natin yan. Doon ako mag-jacket sa Tagaytay, tsaka pagpa-uwi. Ay, lubak. So guys, reviewing ko na pala yung suspension na gamit natin is YSS. Nakuha natin ito legendary. Sabi niya nasa 7,000 daw to, nasa 200 daw yung labor para sa installment. Sobrang ganda ng suspension sa likod. Ramdam ko siya kasi from the stock, masubukan ko rin naman. Ayoko lang talaga yung sa harap na suspension na hindi ko alam kung ano nilagay nila. Pero yun nga, sabi ko rin ni Dieter na ina-adjust lang daw yun. So, hindi pa ata nila ganun na-adjust kasi hindi naman nila ginagamit ito pang long ride. Pang palengke lang. So, dito na tayo sa may SM Bacoor. Pag kumanan kayo dyan, Panobeleta, Cavite City. Bihira tayo mapadpad dyan. Napapadpad lang ako dyan pag may booking ako sa Joyride. Tsaka sa Angkas. So, ayan. May 24 chicken dito. Alam ko dating Domino's Pizza to eh. So, ngayon na lang din ako nakapag-ride dito sa Imus. Ngayon na lang ba? Kailan pala subscribers ride namin? Alam ko hindi ako dumaan dito eh. Palaguna ang daan ko eh. So, it's nice to be back. So guys, we're in the city of Dasmariñas and mailaw. Matik na yan. Nasa Dasma na tayo. At ang lamig na rin dito. Grabe, actually sa Imus pa lang napakalamig na. Nawala din mga kasama ko. Bagal ko talaga. So, okay lang naman yan. Pinaka-importante sa atin, safe. So guys, we are approaching Tagaytay City. We're here. At ang dami nang nabago rito guys. Bago kayo makarating ng Tagaytay, ang dami niyong madadaanan na iba't ibang kainan. At bukas pa rin sila gantong oras. Sobrang lamig dito, grabe. Parang masarap kumuha ng bahay kahit sa may silang Cavite lang. Kasi yung hangin, ang lamig. Lamig, giniginaw. Parang kami naka-t-shirt lang tapos naka-short. Ginawa kami parehas eh. Woo! Lamig! Ako nagtiisa lang at malapit-lapit na tayo. Grabe, kahit sa paahon to, naka-82 pa yung bilis natin dito. Sana all. Wala talagang problema sa Giorno pag paahon. Kahit nung may angkas ako, nakaraan, nang paahon tayo, sa may Nasugbu, hindi ako nabitin. Actually, nagulat pa nga ako. Halos walang tao sa kalsada. Oh. Weekdays din pala ngayon guys. Today is Tuesday ba? Oh, Tuesday. Tomorrow ay may pasok. Malapit na rin pala i-approve yung 4 days a week. Tama ba? 4 days a week. Kaso government employees lang ata yun. Sana all. Kaso ang mangyayari ata, ewan ko lang ako, magiging 10 to 12 hours ng trabaho nila per day. Which is sa akin okay lang yun. Kasi since nandun ka naman na sa company mo, at least nadagdagan ka pa na isang extra full day off. I can say this because ang trabaho namin sa barko, nasa 12, 10 to 14 hours, ganyan. Actually, nagsi-16 to 15 hours pa yan sa department namin. Pero umalis na ako sa mga ganong kumpanya. Pero na-experience ko na yun. Kaya para sa akin, if sa Pilipinas magkatrabaho ka ng 10 to 12 hours, wala namang problema doon. At least may 3 days ka para makasama yung family mo, para makapagpahinga ka. Kasi kadalasan sa atin, kapag day off natin, ang ginagawa natin, naglilinis tayo ng bahay, nagpapalaba. Alam mo yun, yung mga talagang kailangan natin gawin, household chores. So, at least kung madadagdagan tayo ng isang araw, di ba? Imagine nyo, makakapag-ride pa kayo ng malayo at mahabang araw. It's for your benefit din, di ba? Ako, kung papapiliin, mas pipiliin ko yung 3 days na walang pasok. Kayo guys. Kasi, isipin mo 10 to 12 hours ang trabaho mo. Tapos mabiyahe ka pa papuntang trabaho mo. Di ba? Kung at least nabawasan ka ng isang araw na mabiyahe ka pa, nakatipid ka na sa pamasahe. Di ba? Nakatipid ka pa sa araw. Tapos ganun pa rin naman yung salary mo. Grabe, sobrang lamig. Asa na sila? Akit ba kami rin sa may parang tulay na ginawa? Ninigas na ako sobrang lamig.
So guys, ito yung Starbucks si Raya. Pwede naman pala kami dumiretso na rito after. Ang dami pa rin tao, oras 12 ng gabi. Pero dito na kami kakain sa JT's Bulalo. JT's 24 hours open. Home of the Bulalo and Kare-Kare. Oh, si Cecilia's Buko pa yung paborito natin. Ito naman may kapihan din dito. Carlos Cafe. Tutulog na yun sa cashier. Dito ba? Okay. Ito pala. Dito ang parkingan ng JT's. So we're here na sa Tagaytay and kakain muna tayo. May bilihan ng pasalubong sa baba. So sobrang perfect uminom ng sabaw. So napakalamig. Anduk. So guys, tapos na kami kumain. At sobrang lamig. Sobrang lamig! Whew. Shorts pa more. Suot ko na nga yung pamatong natin eh. Itong mga tao rito, mga naka-jacket din. Lamig, 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 sobrang lamig. O nga no? Ayun, sobrang lamig nga. Nag-moist yung ano namin eh, no? Lamig. Pati upuan, grabe, lamig, no? Yun, no? Ito ka namin ngayon sa Tagaytay. Oh! Tara! Oh! Antok na rin ako eh. Gusto tayo. Hindi na takbong kita talaga tayo kawin. So guys, ito alis na kami. At ito si Giorno. Sobrang nakaka-enjoy. Manila to Tagaytay. Gamit na Honda Giorno. Ayan yung AES. Sobrang ganda. Sobrang gamit na gamit ngayong gabi. At ito, masarap dito ang JT's. First time mo kumain dito. Yung presyo niya, medyo mahal. Lalo na kung mag-isa ka lang. Pero actually, masarap naman para sa akin yung pagkain niya. Average lang. Siguro, let's say, 8 out of 10. Pag grupo kayo, mas makakatipid kayo. Pero ito kasi nakaka-inlove eh. Si Honda Giorno na nagmo-moist. Guys, tignan nyo, sobrang nagmo-moist to. Ayan, no? Ganito kalamig guys sa Tagaytay. Kaya pag-ride na rin kayo papunta rito, sobrang lamig. Lugi tayo sa mga kasama natin, mga naka-jacket. Kailangan ko lumilim. Kailangan ko maghanap ng malililiman. Ang lamig! Woo! Lamig! Pero so lamig. Sana makababa kaagad kami ng Tagaytay kasi sobrang lamig. Pati kayo ilaw natin. Katabi natin yung Starbucks si Raya. Pero hindi na kami mag-Starbucks. Unang-una, busog na ako. Pangalawa ng oras na. Alas 2 na pala. 1:21 na ng umaga. 3 bar pa tayo. Laban na itong makauwi. Sa bahay na ako magpapagas. Sunod lang ako sa kanila. Yung makasama natin si Paul, si Sean, tsaka si Dieter. At si Loy. Lamig! Ilaw. Ganyan kalakas yung ilaw. Oh. Tapos ito pa yung high. Di ba? Full package. Ayan yung walang high. Ayan yung high. Lamig sa Tagaytay! Nililigas ako! Wow! Sorry guys! Sobrang lamig! Pasok yung paa niya. Lamig eh! Lubak pa! Guys, sobrang lamig. Sorry. Nililigas ako. Kailangan makababakit kami rito. 1:20 dito ng umaga. Sayang hindi nakikita yung temperature nung panahon dito pero sobrang lamig ngayon. Bakit daw nakaraang January ata sa Dieter pero hindi daw ganito kalamig. Sobrang lamig daw. Oh my God. Okay, tiisin natin. Tiis. Kaya ko to. Okay, we're back here sa Arco ng Tagaytay. Ito, bababa na kami. Hindi na ako makapagkita yung makababa. Kanina gusto ko na makaakyat. Kaya gusto ko na makababa dahil sobrang lamig. Uy, signal sila sa kanan. Salamat dito kay Dieter, kay Sean, kay Paul sa masayang ride ngayong gabi. See you guys on the next content.
Bye-bye!